Sa manhuang ito, ang pangunahing tauhan na si Tang ay muling isinilang bilang isang sanggol sa isang mundo kung saan ang mga nakatataas na lahi ay inalipin ng mga tao. Panoorin kung paano siya naging mas malakas habang nilalamon niya ang mga bloodline. Sa mundong ito, ang mga diwata ay may ganap na kapangyarihan sa lahi ng tao. Sapagkat ang mga tao ay hindi lamang mga kasangkapan kundi pati na rin mga alagang hayop at pagkain para sa kanila. Gayunpaman, ay walang anumang hirap ang makapipigil kay Tang sa paghahanap sa kanyang asawa, na inakala niyang muling isinilang din kasama niya. Ang kanyang determinasyon ay hindi matitinag kahit ang mga langit ay magbago. Sa malawak na kontinente ng mga diwata, ay may isang bayan na tinitirhan ng mga Wolfkin. Sa gitna ng masukal na kagubatan, ay nagsasanay si Tang sa kanyang kakayahan sa pagbato at pinagyayaman ng enerhiya upang maging mas malakas. Siya ay tumalon sa tuwa nang ang kanyang mahiwagang Heaven's Skill ay umabot sa 3 antas. Ngunit ang nakalulungkot ay wala siyang kakayahan maliban sa mga natatanging kasanayang nakatala sa teknikong ito. Naalala niya ang kanyang nakaraang buhay kung saan kaya niyang wasakin ang mga bundok at patuyuan ng dagat gamit ang kanyang mga kasanayang espiritual. Napagtanto niyang ang mga tao sa mundong ito ay isang bagong uri, kaya't malayo pa sila sa pagiging nangingibabaw na lahi. Dahil dito, ay napakataas ng bilang ng mga nasasawi. Sa loob ng 3 taon niya sa mundong ito, ay nakita niyang 1/4 ng mga batang kasabayan niya ay namatay sa iba't ibang dahilan. Gayunpaman, gaano man kahirap, ay kailangan niyang mabuhay at mahanap si Xiao Wu. Para doon, ang tanging paraan ay ang maging mas malakas. Kung pag-uusapan ang pagiging malakas, ay kailangang kumain ng masusustansyang pagkain. Ngunit habang umangate siya ng ilang ligaw na mansanas, ay narinig niya ang tunog ng labanan. Sumilip siya sa likod ng mga palumpong at nakita niya ang isang taong nakasuot ng maskara na nakikipaglaban sa isang Wolfkin. Nakagugulat para sa isang tao na makipaglaban sa isang asong gubat na may 3 ranggo. Gayunpaman, ay laking gulat niya nang tumigil ang tao at nagpalabas ng alon ng enerhiya na mas malakas pa kaysa sa Wolfkin. Nakita ni Tang na ang tao ay nagbago sa anyong tulad ng halimaw. Namangha siya kung paano nagkaroon ng ganoong kapangyarihan ng isang tao. Gaya ng inaasahan, ay napatay agad ang asong gubat. Ngunit matapos mamatay ang lobo, ay isa pang lobo ang dumating, nanumpang ipaghihiganti ang kanyang kapatid at inatake ang tao gamit ang matutulis nitong kuko. Sa sandaling iyon, ay inambush ni Tang ang Wolfkin gamit ang kanyang Jade Hand na kasanayan. Halos maaga ng lobo ang kanyang kamay, ngunit bahagya siyang nagtagumpay sa pag-atake. Humihingal siya, hindi ordinaryo ang atakeng iyon, tinamaan ito ang mga mahahalagang bahagi ng Wolfkin. Minura niya ang kanyang mahina at batang katawan. Pagkatapos ay nilapitan niya ang sugatang tao at tinanong ito tungkol sa kakayahang ginamit nito. Nagulat ang tao dahil akala niya ay alam na ni Tang ang tungkol sa Divine Monster Transformation, dahil nagawa niyang talunin ang lobo. Nais malaman ni Tang kung paano gumagana ang kasanayang iyon. Kaya't sumagot ang tao na ang mga tao, halimaw at lahi ng mga diwata ay may bahagi ng dugo o bloodline ng isa't isa, at kinakailangang pasiglahin ang dugo sa pamamagitan ng mga mahiwagang teknik. Sa ganitong paraan lamang maaaring magkaroon ng kapangyarihan ng mga tao. Ngunit karamihan sa mga taong nakapagpasigla ng kanilang bloodline ay nagtraidor sa lahi ng tao at naging mga tagasunod ng mga halimaw at diwata, dahilan upang sila ay magkaroon ng mas mataas na katayuan kaysa sa karaniwang tao. Gayunpaman, ay may ilang tao tulad niya na lumalaban para sa kanilang sariling karapatan at kumakalas sa mga tanikala. Idinagdag ng tao na nasa isang misyon siyang patayin ang Lord of the Wind Wolf, at nang siya'y nabigo, siya ay tinugis. Hindi sigurado si Tang kung maaari pa siyang magbukas ng mga kakayahan sa normal na paraan dahil siya ay muling isinilang, kaya tinanong niya kung may iba pang paraan upang makamit ang kakayahang magbagong anyo. Sumagot ang tao na maaari ring alisin ang sariling kakayahan sa pagbabago at ipasa ito sa iba, ngunit kung hindi makakayanan ng tumanggap, ay mamamatay ito. Tinanong ni Tang kung maaaring alisin ang kapangyarihan ng mga halimaw at diwata. Habang umuubo ng dugo, ay sinabi ng tao na malabong mangyari iyon sapagkat napakakapal ng dugo ng mga halimaw. Ipinakilala ng tao ang sarili bilang si Zhu Jiashan at sinabing dahil bata pa si Tang, ay mayroon itong malaking potensyal upang lumakas. Dahil mamamatay rin naman siya,
ay maaari niyang ipasa ang sariling kakayahan sa pagbabago kay Tang. Ngunit idinagdag niyang kailangang mangako ni Tang na tutulungan ang mga taong nangangailangan at sasali sa kanilang samahan na tinatawag na redemption. Bago pa makasagot si Tang, ay inilabas ng tao ang gintong enerhiya mula sa kanyang katawan at sinabihan si Tang na huwag nang kolektahin ang kanyang katawan pagkatapos ng kamatayan upang hindi sila madiskubre ng mga lobo. Pagkatapos, ay iniabot niya ang bowl ang enerhiya kay Tang, na nagdulot sa kanya ng pagkahilo. Nararamdaman niyang madaling nag-iisa ang enerhiya sa kanyang mahiwagang heaven skill, pinagyayaman ang kanyang katawan at pinapataas ang kanyang lakas. Tuwang-tuwa siya, tila napakadaling gawin ng mahiwagang heaven skill. Naisip niya kung kaya ba nitong umangkop sa iba't ibang uri ng enerhiya. At dahil sa kuryusidad, ay sinubukan niya ito sa isang halimaw. Natuklasan niyang gumagana nga ito, kaya kinuha niya ang enerhiya ng dalawang patay na lobo at bumalik sa kanlungan matapos linisin ang mga bakas ng labanan. Sa silid, habang mahimbing na natutulog ang ibang mga bata sa mga tuyong damo, ay nagmeditate siya na parang wala ng bukas. Lubos ang kanyang tuwa dahil lumakas ang kanyang pisikal na kakayahan matapos lamang sumipsip ng dalawang lobo. Ngunit hindi niya nakalimutan ang kanyang layunin, ang maging sapat na malakas upang mahanap si Xiao Wu sa malawak na kontinente ng mga diwata. Ang pangako niyang sumali sa samahang redemption ay nagbigay din sa kanya ng sakit ng ulo, dahil hindi niya alam kung saan ito matatagpuan. Makalipas ang isang linggo, ay nag-aani si Tang ng palay sa bukirin at naramdaman niyang tuluyan ng nakasama sa kanyang katawan ang dalawang bloodline na kanyang nasipsip. Pagkatapos ng maghapong pagod, ay palihim siyang pumasok sa kagubatan upang subukan ang mga ito. Ang isa ay leopard flash mula sa lalaki, na nagpapabilis sa kanyang takbo, at ang isa ay wind blade mula sa mga lobo, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang maghagis ng mga talim na gawa sa hangin sa kalaban. Parehong gumana ng perpekto ng walang alitan, pinatutunayan ang kahalagahan ng mahiwagang heaven skill. Sa kanyang nakaraang buhay, ay inisip niyang kaya niyang sakupin ang mundo gamit ang kasanayang ito. Gayunpaman, ay matapos ang 2 taon, ay nababalisa siya dahil hindi muling tumaas ang antas ng kanyang heaven skill. Inakala niyang pinipigilan ito ng mga batas ng mundo, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi sumipsip ng mas maraming bloodline sa pamamagitan ng pagpatay sa mga halimaw, kahit delikado. Kinabukasan, ay tinarget niya ang isang lobo, ngunit may isang poster ang nakakuha ng kanyang pansin. Pinagana niya ang kanyang purple demon eyes at binasa ito mula sa malayo. Ito ay tungkol sa mixed blood screening na sumusubok sa mga alipin kung may talento silang maging mga tagasunod ng mga halimaw. Ang pagkakatuklas na ito ay nagbigay sa kanya ng bagong plano, kaya't iniwan niya ang target. Makalipas ang 3 araw, ay tinipon ng mga lobo ang lahat ng tao sa nayon at naglabas ng mahiwagang asol na enerhiya na nagpukaw sa mga bloodline ng mga bata. Marami ang sumigaw sa sakit habang sila ay nagbago. Kasama si Tang sa kanila ngunit pinigilan niya ang sarili na magbago, bagamat tumugon pa rin ang kanyang katawan kay siya ay napili para sa pagsasanay ng mga tagasunod. 12 lamang ang pumasa sa mga alipin, 3 ang namatay dahil hindi na kayanan ang pagbabago. Sa loob ng tirahan, ay may isang batang babae na may puting buhok ang nagtanong kay Tang kung sigurado siyang kaya niyang gisingin ang kanyang bloodline. Binalaan siyang ang kabiguan ay kamatayan. Naramdaman ni Tang ang init ng kanyang malasakit at ipinakilala ang sarili bilang si Tang San. Ipinakilala naman ng babae ang sarili bilang si Ling Mo. Pagkalipas ng 2 araw, sa huling pagsusuri, ay isang tagasunod na tao ang bumati sa Wolf Priest. Sinabihan ng mga alipin na huwag labanan ang enerhiya. Naramdaman ni Tang na bahagyang lumakas ang kanyang kakayahang wind blade. 5 ang napili at 5 ang tinanggihan. Ang mga tinanggihan ay kinaladkad papunta sa dambana para sa sakripisyong pantao. Ipinahayag ng pari na yaong may dugong lobo ngunit hindi ito magamit ay kahihiyan sa angkan at dapat patayin. Kasama ng 10 babaeng dati nang dinala sa dambana, ang 5 kabataan ay isinakripisyo. Isang pulang guhit ng enerhiya ang tumagos sa langit. Nakita ni Tang ang mga puting kalansay ng mga tao na nakabaon sa ilalim ng dambana at nanumpang balang araw ay gagawin niyang sapat na makapangyarihan ang mga tao upang angkinin muli ang kanilang karapatan. Pagkatapos nito, ay dinala sila sa kanilang bagong tirahan. Isang lalaking nagngangalang Wang Yanfeng ang nagpakilala at sinabing tuturuan niya sila kung paano maging mga kwalipikadong tagasunod.
Ipinakilala rin niya ang isang babaeng nagngangalang Chojing bilang kanyang asawa, na siyang nagdala sa kanila sa kanilang silid upang magpahinga. Ang unang ginawa ni Tang pagdating ay ang maligo, ngunit nakita niyang umiiyak si Lingmo, dinala raw ang kanyang ina sa dambana. Nang marinig iyon, ay pinisil ni Tang ang kanyang kamao habang bumalik sa kanyang alaala ang mga nakaraan. Pumasok ang dalawang guro at sinabing malupit ang mundo at wala silang magawa. Idinagdag ni Wang Yanfeng na lahat ng nakaligtas na tagasunod ay dumaan sa parehong sakit. Sinabi niya kina Tang at Lingmo na mas matalino sila kaysa sa iba at binanggit ang kasanayan ni Tang na Wind Blade. Binalaan silang kung may magtataksil, lahat ng nakaligtas sa batch ay papatayin. Gayunpaman, ay ipinangako niyang itatago ang lihim ni Tang at sinabing ang tanging paraan upang makapaghiganti ay ang lumakas. Sasanayin sila sa loob ng 3 taon. Kinabukasan, ay tinawag ni Wang Yanfeng ang 3 bata, si Wang Chao, Wang Zhong, at Wang Shaoli. Sinabi niyang mag-aaral sila ng kultura ng mga lobo tuwing umaga at magsasanay ng Wind Wolf transformation tuwing hapon sa loob ng 3 taon. Bukod sa mga klase sa kultura, ay tuturuan din sila ng heograpiya ng kontinente ng mga diwata. Natutunan ni Tang San na mayroong 7 pangunahing lungsod para sa lahi ng mga halimaw at lahi ng mga diwata, kabilang ang Holy Spirit City na nasa gitna ng kontinente. Si Tang ay naging labis na maingat dahil ang kaalamang ito ay maaaring makatulong sa kanya na mahanap si Xiao. Gayunpaman, ay idinagdag ni Yang Feng na maaaring mukhang malakas ang Wolf Clan sa paningin nila, ngunit sila ay marupok kung ihahambing sa iba pang mga angkan. Pagkatapos ay tinanong ni Tang kung ang buong kontinente ba ay may mga tao. Bilang tugon, ay sinabi ni Yanfeng na ang mga tao ang pinakamalaking lahi sa Fairyland, ngunit taglay lamang nila ang dami, hindi ang kalidad ng bloodline. Makalipas ang tanghali, ay tinuruan sila tungkol sa mga batayang kaalaman sa Windwolf transformation. At sa gabay ni Yanfeng, ay mabilis na natutunan ito ng lahat. Ang pinaka-nakakapagtaka kay Yang ay ang katotohanang natutunan ni Tang San ito ng mas mabilis kaysa sa sinumang nakita niya noon, parang ginamit na niya ang teknik na iyon ng maraming beses. Ngunit hindi pinansin ni Tang San ang pagkagulat ni Yang at nagtanong kung ano ang pinakamataas na antas ng kultibasyon ng mga halimaw at mga diwata. Bilang sagot, ay sinabi ni Yang Feng na ayon sa alamat, ito ay ang 12 ranggo. Pagkatapos ay inanalisa ni Tang na kung ang lakas ng bawat ranggo ay pareho pa rin tulad ng sa kanyang lumang mundo, kung gayon ay maaari ng direktang makultiba ang unang god rank. Noon niya naunawaan kung bakit walang Diyos sa mundong iyon, dahil ang enerhiya ng mismong planetang ito ay nasa antas ng mga Diyos. Kaya kapag napakaraming tao ang tumatawag sa kanilang sarili na Diyos, ay bumababa ang halaga ng salitang iyon. Muli, sa kalagitnaan ng gabi, ay palihim siyang lumabas mula sa tirahan papunta sa kalapit na kagubatan. Sa pagkakataong ito, ang kanyang layunin ay magsagawa ng eksperimento sa mga lobo. Matapos mahiwalay ang isa sa mga lobo na may 3 ranggo, ay inambush niya ito at pinatulog gamit ang Crane-Catching Dragon, na bahagi ng Mysterious Heaven skill. Pagkatapos ay sinipsip niya ang bloodline habang buhay pa ito, at nagtagumpay ng hindi ito pinapatay. Iniwan niya itong buhay upang makita kung maaari pa nitong mabawi ang nawalang bloodline. Tunay ngang gumana iyon at pinahusay ang kanyang Windblade na kasanayan, habang bahagyang pinataas ang ranggo ng Mysterious Heaven skill. Alam niyang kinakailangan ng mga eksperimento, kaya't isinugal niya ito upang lumakas, dahil kailangan niyang maging malakas agad. Nadismaya si Tang na kahit matapos niyang sipsipin ang dugo ng lobo na may 3 ranggo, ay hindi pa rin niya maabot ang 4 na ranggo ng Mysterious Heaven skill. Pinag-isipan niyang kailangan niyang lamunin ang bloodline ng isang lobo na may 4 na ranggo upang umangat. Pagkaraan ng ilang araw, ay inobserbahan niya ang lobong inatake niya noon at natuklasan niyang nakabawi ito ng kapangyarihan ng dugo matapos magpahinga. Dahil hindi na epektibo ang lobo sa 3 ranggo, ay kailangan niya ng 4 na ranggo. Ngunit ang palihim na pag-atake sa isang lobong 4 ang ranggo ay napakalaking panganib para sa kanya. Kinabukasan, sinasanay ng guro ang lahat sa mga galaw ng pakikipaglaban sa pamamagitan ng pagpapaatake sa kanya. Pagkatapos subukan si Wang Zhang, ay pinuri niya ito sa kakayahang mapanatili ang kanyang lakas. Sumunod si Lingmo, sumalakay siya ng direkta at halos tamaan si Wang Yanfeng, ngunit nahuli siya nito. Nang si Tang na ang sumunod,
ay nagulat ang guro dahil nagliliwanag ng bughaw ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay inatake ni Tang si Wang Feng. Ngunit naglaho ang wind blade sa kalagitnaan ng paglipad, dahilan upang mabigla si Wang Feng, bagaman nagawa pa rin niyang harangin ito. Lahat ay nagulat dahil bawat atake ni Tang ay may kasamang di nakikitang wind blade. Ngunit paano nila malalaman na ang batang ito ay isang bihasang Master of Hidden Weapons sa kanyang nakaraang buhay? Tinanong siya ng guro tungkol sa kakayahang Hid and Wind Blade at kung saan niya ito natutunan. Nagsinungaling si Tang at sinabi na noong siya ay 6 na taong gulang, ay pumunta siya sa kagubatan at nakilala ang isang lalaki sa pagkakataon. Ang lalaking yun hindi lamang nagbigay sa kanya ng pagkain kundi itinuro rin ang teknik. Sinabi rin niya na ang Demon God Transformation ay hindi lamang ang tanging paraan upang lumakas, at may iba pang mga paraan din. Sinabi niya na ang mga tao ay maaaring gumamit lamang ng teknik, at ang huling layunin ng paggamit nito ay upang tubusan ang sangkatauhan. Siyempre ay nabanggit ni Tang ang tungkol sa redemption dahil pinagkakatiwalaan niya ang kanyang guro. Gaya ng inaasahan, ay sinabi ng guro sa kanya na huwag magsabi ng kahit ano tungkol dito kaninuman. Pagkatapos ay tinanong ni Tang kung nais bang matutunan ng kanyang guro ang teknik mula sa kanya. Ang kanyang plano ay sipsipin ang kapangyarihan ng bloodline ng guro habang sila ay naglalaban. Ang kailangan lamang gawin ng kanyang guro ay matulog, at muling mababawi ng katawan nito ang nasipsip na kapangyarihan. Kaya nagsimulang ipakita ni Tang ang teknik habang sila ay naglalaban. Gayunpaman, sa gitna ng laban ay sinipsip ni Tang ang bloodline ng guro mula sa kaliwang bahagi ng katawan, na nagparalisa sa kaliwang bahagi ng guro. Pagkatapos nito, ay sinabi niyang sumusuko na siya, dahil kailangan niyang agad na ma-absorb ang kapangyarihan. Habang nagme-meditate sa bubungan, sa wakas ay nakamit ng kanyang Mysterious Heaven skill ang ika-4 na ranggo. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring magpatuloy sa walang katapusang pagsipsip ng mga bloodline. Kailangan niyang palakasin ang kanyang katawan upang makapag-ipon ng mga bago. Kinabukasan, ay tinawag siya ng kanyang guro pagkatapos ng klase at muling pinaalalahanan na ang Windwolf Town ay may 33 tagasunod. Sa kanila, kung may magtataksil, lahat ay papatayin. Kaya huwag na huwag siyang muling magbanggit ng redemption. Sumang-ayon si Tang at tinanong kung nais pa ba ng guro niyang matutunan muli ang teknik na Hidden Wind Blade. Nagsinungaling si Wang Yangfeng at sinabing gumaling ang kanyang wind blades matapos ang pagsasanay kagabi, dahil ayaw niyang mapahiya sa harap ng estudyante. Idinagdag ni Tang San na ang teknik na Hidden Wind Blade ay hindi naman ganoon kahirap matutunan, ngunit nangangailangan ito ng mahusay na pagkadalubhasa sa mga batayang galaw ng kamay. Doon nagsimula ang panibagong serye ng pagsasanay at pagsipsip ng bloodline. Sa mga sumunod na araw, tuwing tanghalian, ay nagsasanay ng mag-isa si Wang Yangfeng kasama si Tang. Inakala ng ibang mga estudyante na binibigyan ng guro ng espesyal na atensyon si Tang, hindi nila alam na kabaligtaran iyon. Lumipas ang 100 araw. Sa panahong iyon, si Tang ay nagsasanay ng wind element array sa gabi o palihim na inaatake ang mga nag-iisang lobo. Sa ganitong gawain, ay mabilis na tumaas ang lakas ni Tang San. Lumipas ang 1 taon, at sa panahong iyon ay nasanay na ang mga estudyante sa kakaibang pagtrato ng guro kay Tang. Isang araw, ay binigyan siya ni Wang Yangfeng ng mapa ng malawak na kontinente. Binuksan ito ni Tang nang may kasabikan, iniisip na maaaring naroon si Xiao Wu. Nang makita ng guro ang kanyang kasabikan, ay tinanong nito kung nais niyang sumama sa lungsod. Agad namang pumayag si Tang. Kinabukasan, habang papunta sila sa lungsod, ay binalaan ni Yangfeng si Tang na mapanganib doon at dapat siyang manatiling malapit. Habang naglalakbay, ay nakasalubong nila ang isang mataas na ranggong halimaw at yumuko sila. Binalaan sila ni Yangfeng na huwag itong titigan, baka sila'y mapatay. Di nagtagal, ay nakarating sila sa tarangkahan ng lungsod. At muling pinaalalahanan ng guro si Tang na huwag magpalaboy o tumingin ng labis sa paligid. Pumasok sila sa isang luma at sira-sirang hotel na ginagamit lamang ng mga tagasunod. Doon ay nakilala ni Tang San si Gui, na parang nakababatang kapatid ni Wang Yangfeng. Matapos makapagpahinga, ay dumiretso sila sa tahanan ng Ganinuno ng Windwolf Clan. Sinabi ni Wang Feng kay Tang na siya lamang ang maaaring pumasok, kaya dapat maghintay si Tang sa tarangkahan.
Sumunod si Tang at naghintay sa ilalim ng puno. Habang nakatingin sa paligid, ay napansin niya ang isang milk tea shop na pinangalanang Young Master May Milk Tea Shop, na pinapatakbo ng isang tagasunod. Nang umalis ang customer na lobo, ay lumapit si Tang upang subukan. Ngunit napatigil siya nang makita ang isang taong napakapamilyar, si Xiao Wu. Natakot siyang baka ilusyon lamang iyon, ngunit hindi. Binigyan siya ni Xiao Wu ng inumin at sinabihan siyang huwag magtagal sa lugar dahil hindi maganda ang ugali ng mga maharlika roon. Binaliwala niya ang babala at tinawag ang kanyang pangalan, ngunit sinabi nitong hindi iyon ang kanyang pangalan, tinatawag daw siyang Young Master May. Sa kabila ng 1000 taong pagkakahiwalay, ay hindi mapigilan ni Tang ang umiyak na parang isang bata. Tinanong siya ni Xiao Wu, na waring hindi siya kilala, kung bakit siya umiyak at sinabihan siyang inumin agad ang gatas na tsaa. Ininom ni Tang ang gatas ng babae na parabang iyon na ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Samantala, ay natapos na ng kanyang guro ang pakikipag-usap sa tahanan ng mga ninuno at lumabas, sinabing oras na upang umalis dahil hindi ligtas para sa mga taga-sunod na magtagal doon. Tumango si Tang at nagtangkang magbayad, ngunit tumanggi ang may-ari ng tindahan na kahawig ng ina ni Xiao Wu na tanggapin ito. Nagbayad pa rin siya at sinabi ang kanyang pangalan bago umalis, umaasang maaalala siya ni Xiao Wu. Pagbalik sa tinutuluyan, ay tinanong ng guro kung ayos lang ba si Tang na pabirong sinabi na tila isang tasa ng gatas lang ang kailangan upang mapasigla ang puso nito. Pagkatapos ay sinabi niyang maaari na itong lumabas kasama ang kanyang tiyahing si Gui. Iminungkahi ni Gui na dumalo sila sa taunang collision tournament. Nang tanungin ni Tang San kung ano iyon, ay ipinaliwanag niya na ito ay isang tradisyonal na paligsahan kung saan nagbabanggaan ang dalawang batang mandirigma. Nang marinig ni Tang na ito ay isang labanan, ay agad siyang nasabik. Sa arena, ay isang halimaw na kahawig ng oso ang sumigaw ng mga patakaran. Kung sino ang mananatiling mas malapit sa gitna matapos ang banggaan ay siyang mananalo, at ang 10 sunod-sunod na panalo ay magkakaloob ng malaking gantimpala na Spirit Horn Coins. Tinanong ni Tang ang kanyang guro kung maaari siyang lumahok, iniisip na magandang pagkakataon iyon upang magnakaw ng mga bloodline habang nakikipaglaban. Binalaan siya ng guro sa panganib. Kahit manalo siya, ay delikado pa ring mabunyag ang sarili. Ngunit nagbalat kayo siya gamit ang hood at maskara, tiniyak sa kanila na huwag mag-alala at nagparehistro bilang si badge number 6. Pagkalipas ng ilang laban, ay tinawag ang kanyang numero, kalaban ng isang flash leopard. Pagpasok niya sa entablado, ay nagulat ang mga manunood nang makita ang isang maliit na tagasunod na kalahok. Sumigaw ang karamihan ng patayin ang tagasunod, dahil itinuturing nilang kahihiyan para sa isang tagasunod na hamunin ang halimaw. Ginamit ng leopard ang kanyang flash skill upang umatake sa loob ng ilang segundo. Ngunit dumulas si Tang San sa ilalim nito, gumamit ng mga wind blade at sinipsip ang bloodline nito. Paglabas niya mula sa ilalim ng leopard, ay buong pagmamalaki niyang idineklara ang kanyang tagumpay. Naghalo ang mga reaksyon, may mga wind wolves na nakaramdam ng pagmamataas, habang ang mga leopards ay nagngit-ngit. Isa pa nga ang nagtangkang umatake sa kanya, ngunit pinigilan ito ng bear referee. Pagkatapos ay pumasok ang isa pang manlalaban, isang mandirigmang may sungay mula sa lahi ng rhino, na kumpiyansang kakayanin ng kanyang depensa ang mga windblade ni Tang. Nang walang pag-aalinlangan, siya ay sumugod pa sulong.